Episode 58 na po tayo mga kapuso ng magandang dilag. Nakikitaan talaga ni Gigi yung improvement ng nanay niya. Kaya sinusunod niya talaga yung mga advices ng doktora niya. Sabi naman ng doktor, basta tuloy-tuloy lang talaga. Maraming salamat at sinunod mo yung mga kagustuhan ko, yung mga payo ko, yung mga advices ko. Mas napaikyo talaga yung napapalibutan siya ng mga taong masasaya kasama. Lalo na't nandiyan dyan sina attorney sa si Donna. Kaya ang gagawin na lamang natin ay i-lessen natin yung pag-take niya ng gamot at ang mangyayari nito magiging once a month na lamang yung kanyang therapy. Samantalang itong si Mayor Magnus, kinatagpo yung mga leader niya para sa kampanya at inalam ko ano yung voting poll. At sad to say, nakita niya 19% na lamang sa ika-4th week ng month na ito bumaba. Sabi ng leader niya na apektuhan daw talaga yung issue tungkol kay Riley. Marami na rin nag-share sa social media kaya natabunan yung mga magagandang proyekto na ginawa nito ni Magnus. Ginawa na rin nila yun na isa publiko yung mga ginagawa niyang proyekto. Pero wala talagang nangyayari. Mas pinag-uusapan ng tao yung tungkol kay Riley, yung issue nga, di ba, yung iskandalo. So nagwala si Magnus, umalis, sabi niya gawin niyo to ng paraan. Umalis na siya. Samantala, ipinasyal ni Gigi ang nanay niya sa isang parke na dati raw nilang pinupuntahan kasama yung tatay niya, si Joaquin. Diyan daw silang kumakain ng fishball. Fishball lang daw, okay na. Diyan daw sila naglalatag ng kumbaga yung inuupuan at hinigaan nila ng sapin, di ba? So sabi naman ni Donna, sigurado ka ba, Beshi? Ang daming tao, baka makita sila ng mga tauhan ng elite squad. Sabi naman ni Gigi na huwag kang maingay dyan, Beshi. Basta gagawin ko to para kay nanay. Para naman, marilax siya. Marilax yung isipan niya. Sabi, Nay, huwag ka na matakot. Dapat ismay lang. Di ba dapat, hindi na tayo nabubuhay sa takot. Yung puro takot na laman, dapat labanan natin yun. Parang bang maging malakas tayo, maging malakas sa loob natin. Ismay ka na, Nay. Nag-aalala yung nanay niya. Samantala, nung umuwi na nga siya ng bahay, nagwawalis itong si Luisa. Naglilinis siya ng bahay. Ngayon, napansin niya sa pinakadulo ng pintuan, nakalak. Hindi niya alam, ito pala yung secret room na Gigi. Nung nakita siya ni Gigi, bigla itong tumakbo. Sabi niya, Nay, ano pong ginagawa niyo? Anak, ba't kasi nakasarado tong kwartong to? Ano bang laman nito? Sabi naman ni Gigi, di ba, Nay? Ayaw natin ng madumi. Storage room kasi yan. Kaya mabuti pa umalis na tayo. Meron akong surprise sa inyo. Meron cheesecake. Tara, kain tayo. Naalala ni Gigi, lahat ng mga transaksyon na ginagawa nila ni Donna, lahat ng mga pag-iimbestiga, nasa loob ng secret room na yan. Kaya hindi dapat tumalaman ng nanay niya. Kaya iniba niya ang usapan. Hinila niya ito, papalayo. Sa pagkakataon to, nakaligtas siya. Samantalang itong si Riley, talagang pinigilan yung asawa niya dahil papaalis, nag-impake. Yung pala magbabakasyon or somewhere. Sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ni Magnus, ginawa ko na ang paraan. Magbabakasyon ako. Kesa naman yung makasama ka, baka hindi ako makapagtimpi kung anong magawa ko sa'yo. Alam ko lang, na kung makasira ng ng campaign rally ko, ng political career ko, sana matagal na kitang iniwan. Sabi ni Riley, saan ka pupunta, sa babae mo? I swear, Magnus, kapag nalaman ko kung sino talaga yan, sisirain kita. Tatawagin ko ang buong barangay para hindi ka maboto. So, sasampalin ni Magnus si Riley, Sabi ni Riley na, sige, gawin mo. Nakaharap sa kanya yung video. Kukunan siya ng video para patunay na sinasaktan siya. So, wala na nga nagawa to si Magnus, kaya umalis na. Nag-impake na talaga, iniwan niya na talaga si Riley pansamantala dahil magpapalamig muna siya ng ulo dahil nga sa mga problema. Dahil bumaba yung performance niya ngayong week na to, pababa ng pababa, diba? Samantala umiyak na talaga si Riley, talagang sukdulan na yung mga kamalasan na nararanasan niya. Samantala itong si Greta, inuutosan yung mga tao niya sa Bellatrix na iangat yung kamay nung mannequin kasi si Bellatrix daw maganda para makita yung kagandahan niya. So nagulat sila dahil yung biglang dumating tong si Riley at pinag-uusapan ng mga staff niya. Sabi, di ba yan yung babaeng nag-trending, sabi ni Gigi, mag-break nga muna kayo, mga marites tong mga ito. So biglang lumapit si Riley, hindi na siya kumibo. Bigla na lamang siyang umiyak.
tumulo na yung mga luha niya. Sabi ni Greta, "Oo, umiiyak ka na naman. Ano bang problema? Hindi naman ako na-update na meron palang weather forecast ngayon na uulan ng baha." Sabi naman ni Greta, no, "Tuluyan na ako iniwan ni Magnus. Ano ba tong kamalasan na nangyayari sa akin, Greta? Biglaan, isang bagsakan. Nung una, yung pagpapahiya sa akin doon sa hotel. Tapos ngayon nasira yung marriage ko." Sabi naman ni Greta, no, "Alam mo, Riley, meron tayong kasabihan na lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundo, meron dahilan." So, yun nga, may dahilan, di ba? Yung pananakit niya sa mga tao. Dahil nga hindi nga niya makontrol yung niya, wala siyang temper. Hindi niya makontrol yung galit niya, meron siyang anger issues, di ba? Kaya naibabali niya to sa mga tao. Samantalang itong si Luisa kasama si Donna, pupuntahan sa mall si Greta para sorpresahin. Sabi naman ni Donna, dapat kasi ninang tinagsaran natin si Greta para malaman niya. Hayaan mo na. Gusto ko lang naman sorpresahan yung anak ko. Samantalang si Greta, niyaya si Riley na mag-coffee. Treat daw niya sa pinaka-paborito niyang coffee shop. Ngayon, naiwan ni Greta yung bag niya. Kaya bigla na lamang siyang bumalik sa Bellatrix. Sabi niya, "Sensya na, Riley, naiwan ko yung bag ko, nandito yung pera Kaya mo, saglit lang to. Bibilisan ko, babalikan ko ha." Sige. Ngayon, si Riley, mag-isa. Ngayon, magkatapat lang sila ni Luisa. Naku, magkikita sila. Buti na lamang dumating si Greta at nakita niya si Donna. Nagkatitigan silang mag-best friend. So, alam na nila ang gagawin. Nag-text itong si Greta ng palihim kay Donna para nga naman sabihin na ilayo si nanay at sabihin na wala siya sa Bellatrix. Para nga naman na umalis sila. So, sabi naman ni Donna, "Nay, Ninang, nag-text sa akin si Greta, wala po pala siya sa Bellatrix, umalis daw. Tara na po, Ninang." Sabi naman ni Greta, no, "Riley, mas maigi pa, dumaan na lang tayo doon. Mag-escalator tayo kasi dito." Sabi naman ni Riley, no, "Parang mas malapit dito Hindi, mas okay doon." Sabi ni Donna, no, "Ninang, umalis na po tayo kasi sumasakit na po yung tiyan ko alam mo naman po itong puwet ko maselan." So sabi naman ni ni Greta, no, "Alam mo, tama ka, Riley, mukhang mas malapit nga doon, tara na nga." So bumalik sila. Samantalang tong si Luisa, kinuha niya yung jewelry box. Yan, kasi nga nag-aayos siya ng mga damit dun sa drawer. Ngayon nabagsak yung jewelry box at nalaglag lahat ng mga laman nito. Nakita niya na meron pala dong susi, kaya kinuha niya yung susi. So nagkaroon siya ng ideya na baka yung susi na to ay para yun dun yung sa door na nakalak. So kinuha niya, bigla niyang pinuntahan yung pintuan na nakalak hanggang sa tuluyan na nga niya itong nabuksan. Diba, dahil curious siya diba? Sinubukan niya baka sakaling gumana yung susi na yun. At yun nga, isang click, diba? Pusang nabukas yung pinto. Ako po, natuntun niya na yung hideout, itong secret room nito ni na Greta. Malalaman niya na unti-unti. Nagtaka siya, nagulat siya. Ang ganda ng loob, puro mga litrato ng Elite Squad. May mga ekis yung mga mukha nila. Ang dami mga maskara, mga litrato, kung ano-ano pa, mga nakasulat, mga magazine. Lahat ng mga impormasyon na nakapaloob sa Elite Squad nandiyan. May mga board pa. Nagulat siya, sabi niya, napatanong si Luisa, "Ano ba itong mga nangyayari dito? Bakit meron siya nito? Mga litrato to ng mga kaaway namin Anong ginagawa ng anak ko?" Sabi niya, nagulat siya. Ngayon, bigla na lamang dumating to si Greta, hinahanap yung nanay niya. Sabi niya, "Nay, nagmamadali si Greta wala sa kwarto." Kaya napaisip na si Greta, baka nandoon na sa secret room. Naku po, nag-aalala na si Greta at ito nga, hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil nahuli niya, caught in the act. Nasa loob ng secret room ng nanay niya. Sabi niya, "Nay, ano pong ginagawa niyo dito?" Sabi ni Luisa, no, "Anak, magtapat ka nga sa akin. Anong ibig sabihin nito? Di ba ito yung mga kaaway natin? Gumaganti ka?" "Nay, ginagawa ko po ito para makamit natin ng hustisya. Nagkakamali ka, anak. Nilalagay mo ang buhay mo sa peligro. Alam natin na matitindi ang mga kalaban natin. Alam mo, nawala na nga ako sa kalbaryo ng buhay ko pero hindi ko sukat akalain na ikaw pala magbabalik nun." No? Sabi naman ni nagtatalo sila, nagtataasan sila ng boses. Sabi naman ni Greta, umiiyak na siya, "Nay, gagawin ko ang lahat." Kasi yung mga tao kaya nila pinapatahimik kasi wala na silang lakas sa loob, pero meron tayong lakas sa loob para lumaban. Ako ang dahilan kung bakit tuloy bumabagsak ngayon ng Elite Squad. Kaya nga lumalaban ako ng palihim nang hindi nila alam. Sabi naman ni Luisa, no? Kaya nga, paano pag nahuli ka nila?
inilalagay mo ang buhay mo sa peligro, mapapahamak ka lang, Gigi, sinasabi ko sa'yo. Kaya itigil mo na yan. Sa ngayon, kaya sila tahimik dahil meron na silang kanya-kanyang buhay. Di ba sinabi mo sa akin, pinangako mo sa akin na lalagay tayo sa mabuting buhay, sa tahimik na pamumuhay. So, ano na, biglang dumating si Donna, sabi niya, Ninang, Beshi, ano ba nangyayari dito? Ang ingay-ingay nyo. Ito kasing kaibigan mo, papatayin ako sa konsumisyon. Sabi ni Donna, no? Ninang, alam niyo po ba, kinausap ko po yung si Beshi, ayaw makinig sa akin, kaya wala po akong nagawa. Ginagawa lang naman po ito ni Beshi para po sa ikabubuti ninyo. Sabi ni Luisa, no? So, wala pala akong alam, ginagawa niyo akong tao-tauhan, ginagawa niyo akong tanga. Ako na lang palang hindi nakakaalam dito. So, bigla na umalis si Luisa at tinawag ito ni Gigi. Sabi naman ni Donna, inawat niya best friend niya, sabi niya, Beshi, hayaan na muna natin si Ninang na mapag-isa para makapag-isip-isip. Iyak na iyak po si Greta, no? Dahil nga nagiging hadlang itong nanay niya. Lalo na ngayon, nalaman niya na sikreto niyang tinatago. At bigla siya nagsumbong kay Tita Sofia niya. Sabi niya nagiging hadlang yung nanay niya sa mga pinaplano nila. So nagmatigas itong si Sofia, sabi niya, kailangan pa rin nilang ituloy ang plano. Hindi alam ni Greta na nagmamatsyag yung nanay niya, napapakinggan yung mga sinasabi niya. Kaya nagkaroon tuloy ng hinala si Luisa na ang kakuntsaban ng anak niya ay walang iba kundi si Sofia Robles. Samantalang si Sofia, sabi niya, napabagsak na natin ng dalawa, kaya ngayon ang pababagsakin naman natin ay si Blair. Sisirain natin ang kasal nila. So humanda ka, Blair, dahil ikaw na ngayon ang susunod. Ngayon nagbabago na tong si Jaren, ang lalamig na. Sabi niya, gusto na nga niya tong hiwalayan tong si Blair at ayaw niya nang ituloy pa ang kasal. Ngayon, hinuli na rin ito ni Luisa itong si Attorney Eric na alam niya kasi na may kinalaman tong si Attorney Eric sa mga kabalbalan na pinagagawa na anak niya. So sabi niya, no, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Attorney Eric, pati doon sa pakikipagtransaksyon mo doon sa anak ko. Ano pong transaksyon? So yun, nahuli na sila, diba? Sinundan ni Luisa itong si Attorney Eric or parang pinasamahan siya, diba? Kaya natukoy na nga ni Luisa na si Sofia nga kumpirmado 100% siyang tumutulong kay Gigi. Sabi niya, no, ikaw palang dahilan para lasunin ang utak at isip ng anak ko. Kahit kailan talaga, Sofia, wala ka talagang konsensya. So malalaman natin mga kapuso kung ano kahinat na ng eksenang to. Yan ang wag na wag natin palalagpasin bukas sa Magandang Dilag, araw ng Biyernes, September 15, episode 15 na tayo mga kapuso. Ang daming ganap, diba? Kaya wag na wag natin itong palalagpasin. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para laging updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless us all.